Magandang bati sa lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang apat na mahalagang konsepto sa mundo ng negosyo at ekonomiya: outsourcing, offshoring, nearshoring, at onshoring. Madalas natin itong naririnig kapag pinag-uusapan ang mga multinational companies, trabaho at globalisasyon. Pero ano nga ba mga ito? Bakit sila mahalaga at ano ang epekto nila sa mga manggagawa at ekonomiya? Outsourcing. Unahin natin ang outsourcing. Ang outsourcing ay isang business strategy kung saan ang isang kumpanya ay kumukuha ng ibang kumpanya o service provider para gawin ang isang particular na gawain. Halimbawa, may isang malaking kumpanya na kailangan ng call center services. Imbes na magtayo sila ng sariling call center, nag-hire sila ng isang BPO company dito sa Pilipinas. Pwede rin ito sa IT, accounting, human resources o kahit manufacturing. Mga dahilan ng outsourcing. Una, pagbabawas ng gastos. Mas mura ang kumuha ng serbisyo kaysa magtayo ng sariling departamento. Kadalawa, pagtutok sa core business. Mas nakakapag-focus ang kumpanya sa kanilang pangunahing produkto o serbisyo. Ikatatlo, access sa eksperto. May mga specialized skills na mas madaling makuha sa ibang kumpanya. Ano nga ba mga epekto nito? Magandang balita ito para sa mga bansang tulad ng Pilipinas dahil nagkakaroon ng mas maraming trabaho sa BPO sector. Ngunit may risk din na mawala ng trabaho ang mga lokal na empleyado sa bansa ng pinagmula ng kumpanya. Offshoring. Ngayon, dumako naman tayo sa offshoring. Ang offshoring ay ang paglilipat ng operasyon o produksyon ng isang kumpanya sa ibang bansa. Halimbawa, maraming kumpanya mula sa US at Europe ang nagbubukas ng factories sa China at Vietnam dahil mas mura ang paggawa ng mga produkto doon. Mga dahilan ng offshoring. Una, mas mababang labor cost. Mas mura ang sahod ng mga manggagawa sa ibang bansa. Ikalawa, pagpapalapit sa raw materials. Kung mas accessible ang materyales sa ibang bansa, mas practical doon magtayo ng planta. Ikatatlo, pagpapalawak ng merkado. Minsan, ginagawa rin ito para mas malapit sa kanilang target market. Mga epekto naman ito. Nagkakaroon ng trabaho at kita ang bansang pinaglipatan. Pero, maaaring mawalan ng trabaho ang mga manggagawa sa orihinal na bansa. May dagdag na hamon din gaya ng time zone difference, cultural barriers, at transport costs. Nearshoring. Pangatlo ay ang nearshoring. Katulad ito ng offshoring pero mas malapit ang bansa kung saan inilipat ang operasyon. Halimbawa, isang kumpanya sa US ang nagbubukas ng planta sa Mexico o Canada, sa halip na sa Asia. Mga dahilan ng nearshoring. Una, mas maikli ang distansya, mas madali ang transport ng produkto. Ikadalawa, mas madaling komunikasyon. Mas malapit ang time zones at halos makawig ang kultura. Ikatatlo, pagbabawas ng risk. Hindi kasing layo at komplikado kumpara sa offshoring. Ang mga epekto naman nito ay nakakabawas ng delay sa supply chain. Nagiging mas flexible ang kumpanya kapag may problema sa global trade tulad ng pandemya o geopolitical tensions. Onshoring. At panghuli, ang onshoring. Ito naman ay ang pagpapanatili ng operasyon o produksyon sa loob ng sariling bansa. Halimbawa, isang kumpanyang Filipino ang nagdesisyong gumaya ng kanilang produkto dito mismo sa Pilipinas sa halip na magpagawa sa China. Mga dahilan ng onshoring. Una, suporta sa lokal na ekonomiya. Mas maraming trabaho para sa sariling mamamayan. Ikadalawa, mas madaling quality control. Dahil mas malapit ang planta or serbisyo, mas madaling i-monitor ang produksyon. Ikatatlo, pag-iiwas sa international risk.
tulad ng trade wars, shipping delays at currency fluctuations. Ano naman ang mga epekto nito? Nakakatulong ito sa ekonomiya ng sariling bansa, pero mas mataas ang gastos kumpara sa ibang bansa kung saan mas mura ang paggawa. Lahat ng ito ay bahagi ng estratehiya ng mga kumpanya upang makatipid, mas maging epektibo at makasabay sa global na kompetisyon. Ngunit may kanya-kanyang benepisyo at hamon din ang bawat isa. Kaya malaga para sa mga negosyo na pipiliin ng mabuti kung alin ang pinakaakma sa kanilang layunin, budget at sitwasyon. Maraming salamat at sana ay mas naging malinaw sa inyo kung ano ang outsourcing, offshoring, nearshoring at onshoring.